Mantakin nyo ha. Katatapos lang itong midterm election at ito na may nilabas na naman itong tanghire na survey na sinong posibilidad na tama ba? Tama ba 'yun? O ganito na lang na nabubulol ako eh. May nilabas silang survey kung sino ang nangunguna pagka mag-eleksyon ngayon o 2028. Sino ang nangungunang kandidato pagka-presidente na pwedeng nasa top sa kanilang survey? O walang iba, VP Sara Duterte. Yan ho yung lumabas sa kanilang survey. At ang pangalawa, itong si Leni Robredo. Pangatlo, Tulfo. Itong si Raffy Tulfo ang pangatlo sa survey. Pero pag i-compare natin, malayo ang kanilang agwat dito kay VP Inday Sara Duterte itong sa survey na to. So ito nga yon, parang ito naman kasing tanghire eh. Yung tanghire naman nilagay nyo na naman kasi sa pagkakabado o pagka-nervyuso itong panig ni Bongbong Marcos nito. Pag ito magtuloy-tuloy ito mga nagre-release kayo ng mga o anumang kumpanya nito, anumang maglabas ng mga survey na tungkol na naman sa pagka-presidente at mangunguna itong si VP Inday Sara Duterte, ay nako, pustahan pa kung ano na naman ang ibabato nila nito. Ito si Robredo, isasali nila to, sigurado to. Mayroon nito ibabatong hindi maganda. Wala talagang ibang nakikita ngayon ng mga tao kung hindi pagsabungin itong dalawang babaeng vice presidente. Vice President at itong kasalukuyan ngayon na kasalukuyan natin ngayong Vice President na si Inday Sara Duterte. Nako, pustahan pa na ito yung magiging issue na naman na pagpiestahan sa mga media. Ito yung survey nakalagay ayan, ipakita ko muna sa inyo. Ayan. Di ba? Silang dalawa pang mukha talaga ang nilagay nila diyan. So nako, iyak na naman nito ang mga pro-Marcos sigurado kasi itong si Bongbong Marcos ngayon hindi pa sigurado kung sino yung kanyang ibabato na o kayang gagawing kandidato kasi alam naman natin na itong katatapos lang na midterm election nangamuti nga itong kanyang mga kandidato at ito pa kaya presidential election na naman to. Sa pagkatotoo lang dito sa side ng dito sa kay VP Inday Sara Duterte, pag ito talaga, kung hindi nila talaga tutuluyan sa impeachment, malabo talaga malabo matalo. Kung hindi man lang to gawin nila ng ano na namang ibabato pagka itong si VP Inday Sara na magiging presidente, yari kayo dyan. Yung sobrang kritiko talaga ni VP Inday Sara nito. Ay, hindi ko naman sinasabi na pakialaman ni VP Inday Sara to. Manahimik to sigurado. Hindi ko naman sabi na saktan ni pag magiging presidente to. Humanda lang kayo. Kasi yung pinagagawa nyo kasi, paninira na kasi talaga yan eh. Unlike dito sa kay Bongbong Marcos na ginagawa ngayon sa mga tao na mga nakikita talaga, hindi paninira sa administrasyon yan. Nakikita mismo. At ano ba ang nangyayari? Ang nangyayari dito sa dito sa itong sa budget nga. Ito, may napanood ko kanina yung sa PhilHealth. Mukhang, ayan na naman, gigisingin na naman ang issue sa PhilHealth. Kasi, malapit na naman kasi mag-submit, magplano ba sa itong gagawing budget na naman sa 2026. At ito na ngayon yung time naman na ano ba ang nangyayari sa PhilHealth na nandyan ngayon sa Supreme Court. Wala, biglang natahimik eh. Ano nangyari nito? Ang kasi nito si Vic Rodriguez eh. Di ko alam kung natutukan pa to ni Atty. Vic Rodriguez, lalo ngayon natalo sa kanyang sa kanyang kandidatura. Di ko alam kung ganun pa ba siya kapursigido. Huwag ka mag-alala, Atty. Vic Rodriguez. Kasi sigurado naman kasi itong 2028 pag sigurado kukunin ka ni VP Inday Sara Duterte pagka senador ulit, kandidato ulit. Sigurado ako dyan.
Sana naman wag mo tong lubayan itong PhilHealth kung ano na ba talaga ang nangyari. Kasi mukhang na nahimik eh. Ang alam ko nito itong ano na to, itong May na to, mayroon tong hearing eh, itong sa PhilHealth. Hindi, sa budget. Di ko alam kung bakit sobrang natahimik si ano nito, Attorney Vic Rodriguez. At balik tayo dito sa survey ng Tanghiri. Ito ngayon ay medyo hindi pa to gumagana itong ano na to. Ibig ko sabihin hindi gumagana, parang hindi pa pinapansin sa mga kritiko ni VP Inday Sara. Kasi nga katatapos lang ng midterm election, ilang linggo lang dumaan. So, 2 linggo lang. So ayan, may linalabas na naman na ang Tanghiri kung sino ang sino nanguna na pagka presidente itong 2028. So alam naman natin si VP Inday Sara, hindi pa naman to nag-declare talaga nakakandidato. Marami pa to mangyayari, lalo ngayon itong impeachment na hinaharap niya ay hindi pa natin alam o ano talaga ang magiging resulta nito kasi hindi pa magsisimula eh. Although malapit na. At ito ngayon yung nagiging magulo itong sitwasyon na ito ngayon kasi hindi ito matatapos sa 19th Congress at maiiwan sa 20th Congress. Kung ano ba talaga, pwede ba ito matuloy-tuloy o ano ba talaga ang pwede mangyari nito kasi malaki talagang questionable nito. At ito na naman, naglabas itong Tanghiri kung sino ang dapat sino nangunguna pagka-presidente at si VP Inday Sara pa rin ang nangunguna. Walang duda. Wala nitong, kumbaga sa ngayon, walang katapat si VP Inday Sara sa kanyang ambisyon na magiging presidente sa bansa itong 2028. Wala. Nakikita ko talaga wala siyang katapat dito. Ito si Leni Robredo. Anong nito ni Leni Robredo? Although, si Leni Robredo maganda rin kung silang magtapatan ni VP Inday Sara. Kasi itong sigurado, itong manok ni Bongbong Marcos, sigurado dito yan, mangangamuti nga talaga sigurado ako dyan. Kasi itong mga Tulfo, hindi ko naman to maano na solid to sa kayang Bongbong Marcos. Hindi to. Martin Romualdez kung kanyang mapilitan si Bongbong Marcos na ikaw na lang pinsan tatakbo. Malabo. Malabo pa sa tungaw nito. Itong si Martin Romualdez. Wala. Kung sinong niya dito? Sinong pwedeng pagtapat? Chis Escudero? Nako, lalo na. Delikado si Bongbong Marcos nito kasi wala talaga siyang sulit talaga na pwede niyang ipangtapat nito. Wala. Sino bang niya dito? Huhugutin niya para itapat kay VP Inday Sara Duterte. At ito na yung utak niya ngayon. Wala na siya ibang naisip kung hindi makipag-reconcile na ko sa mga Duterte. Baka sakali yung kapatid ko magiging VP kay VP Inday Sara Duterte. Si Amy Marcos ba? Ito naman kasi ibang usapan yan kung si VP Inday Sara Duterte, kung bitbitin niya to si Amy Marcos pagka vice presidente, ay hindi malabo rin yun. Dito muna tayo mag-focus sa presidente talaga. Kung sino ba talagang itapat nito ni Bongbong Marcos sa kay VP Sara kasi mukhang kahit sinong itulak niya dyan, kakainin talaga ng buhay. Alangan naman ito si Bongbong Marcos si Leni Robredo ang magtandim na ikaw na lang. Nagkalaban nga to sila ng vice presidente. Ay nako, saan ba si Bongbong Marcos? Wala. Hindi nanalo kay Leni Robredo. Baka ito yung option nila ngayon. So maganda to. Magandang ito. Although malayo nga si VP Inday Sara Duterte. Kaya gusto talaga i-impeach ito para tuluyan na mapilayan kaya hindi na makatakbo itong 2028 itong si VP Inday Sara. Pero malabo yon. Hindi po pwede na sabihin natin na ma-impeach talaga ito kasi alam na natin ang labanan dyan butuhan sa mga senador. Kaya kung ano man ang mga ebidensya nyo, sige tibayan nyo na. Kung ano talagang ebidensya nyo sa impeachment na yan. Kasi alam na itong impeachment na to na napilit lang to. Dahil sa pagpirma ng mga 200 plus na mga congressman dahil sa pangako na yung mga ibibigay na mga project dito. So kung talagang matibay ang inyong ebidensya, ay nakahanda na po ang Vice Presidente niyan kung ano ba talaga ang kanyang ihaharap dyan na dipinsa. Malapit na ho.
magtutuos na ho talaga to. Itong nag-i-impeach nitong mga congressman na ngak-ngak ng ngak-ngak hanggang ngayon. Tingnan natin kung saan talaga ang tapang nito mga to.